So yun, no, shout out dyan sa mga Davaoenyo, no, na gustong makita ang City Hall of Davao, City Hall of Davao kapag kagabi. Ito yun, no, diba, ganda ng pailaw kaya dito pag gabi. Nice one, diba, lakas maka vintage ng ano natin, structure dito. A century old, almost, no, 98 years old or mag 100 years old or century old na siya ngayong 2026. Kasi ginawa to 1926. So napaka-iconic, no. So isa to sa pinakasikat na City Hall sa buong Pilipinas. Bakit siya sikat na City Hall? Siyempre dito nagmula ang pinaka-controversial na presidente at saka vice president. Controversial, yun nga pagdating kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, binalot siya ng controversial when it comes to drug war, no, yung sinasabi nilang madugong digmaan laban sa droga. So totoo naman talaga, no, na madugo naman talaga yon, kasi syempre may dugo ang mga addict, di ba, at saka mga pusher, mga drug lord, may mga ano yan na pera marami, may mga guns, may mga bodyguards, may mga tauhan yan sila. So pagka bypass operation talaga, magkakaroon talaga ng encuentro. So yun, talagang di maiwasang mayroong sugatan to the extent ay may mamatay. So depende na lang, no, kung sa panig ng kasundalo, kapulisan o ng mga suspected or mga target, no, ng mga kriminal or kalaban ng bayan. So napaka-controversial, kaya napakasikat nitong City Hall na to dahil sa dahil dito nagmula ang dalawang highest elected ng Pilipinas, highest position or yung yung elected highest official sa Pilipinas. So yan na nga si former President Rodrigo Duterte and yung ngayon, yung present na vice president natin na si Sara Duterte. So ngayon tatanungin ko kayo, meron pa bang mas sisikat dito sa Davao City na City Hall? Na kapag maisip natin yung isang syudad, agad-agad ay makikita natin yung pag sinabing mabanggit yung isang City Hall or yung isang city, agad-agad ang maiisip natin yung kailang City Hall ay Tagum City, pangalawa. So Tagum City na yata ang so far ang napuntahan ko na may pinakamagandang City Hall sa buong Pilipinas. Billions of pesos is daw ang nun ang gastos na naging din yun, controversial din yun dahil nga sa sabi utang daw yun. So kapag pinautang ka ng ganun kalaking halaga, ibig sabihin mataas ang iyong credit lines, mataas ang iyong capacity na magbayad. Ibig sabihin, so kung ngayon kapag bayad ka ng na-approve ka sa utang, sa loan na 1 billion mahigit, ibig sabihin mayaman ka, di ba? Kasi may pambayad ka. Ganun yun yan yung dun yung pinaka point of view. So Davao City, pinaka iconic and very famous na City Hall sa buong Pilipinas. Pangalawa sa akin is ang City Hall of Tagum. Ano pa bang magandang City Hall na nakita nyo, no? Davao, Butuan City, magandang City Hall nila kasi yung parang ground floor is nakabaon, like siya talaga siya. Yung ground floor is below na siya sa lupa, parang naka-basement style. So ngayon, hindi lang itong City Hall ang natin kuhaan ng video. Punta rin tayo sa may San Pedro Cathedral or Metropolitan Cathedral. So ikot rin natin yung camera dito para makita nyo naman ang paligid ng aming City Hall. O nga pala, pag pupunta kayo dito sa Davao City, kunyari bisita ka, hindi ka taga, kahit mga taga Davao, maaari hindi naman lahat ng mga taga Davao alam to, CR, yun, I'm talking about CR. So dito sa Davao City, hindi nga dito hindi uso ang CR dito, mga public toilet. Meron kaming public toilet dito doon sa may Osmeña, sa may Osmeña Park. Ang problema nga lang, hanggang 5:30 lang ang open for public yung park na yun doon. So merong doon, libreng ihian. So pag araw naman walang problema, 7 AM bukas na yun doon, tsaka hanggang 5:30.
ng hapon. Open yung Osmeña Park, pwede kayong umihi. So paglagpas na doon, pwede na kayong pumunta rito. Mayroong ihian dito, may CR, yan o. Yan, Cebuana. Just may ATM ng ano ba yan? Bank of Commerce. So merong dyan daanan, papasok. Information lang yan na just in case ba na kayo ay mga dadayo. Kayo ay dayo papuntang Davao City. So Davao City, wala kami dito, mga urinal system like Marikina City. Pero okay lang din naman kasi mapanghi din naman ang Marikina dati nung pinuntahan ko siya. Di ko alam ngayon. Kasi nung huli kong punta doon, since ang urinal system nila is ando lang talaga makikita anywhere somewhere sa gilid ng kalsada, public roads sa Marikina City. Kaya asahan nyo, amoy panghi, amoy ihi. So dito sa Davao City walang amoy ihi dito kasi walang ihian. So, kailangan pumunta sa mga establishment like Mang Inasal, Jollibee, Chowking para makaihi. Yan lang na. So, alis na tayo dito. City Hall. Yung aming wireless avenue. Ganda ng Davao. Napakalinis na, napaka safe pa kasi may mga talaga presensya ng ating Task Force Davao. So kunyari maano ka dito, mas snatch ka, ang bilis mong maisumbong sa kapulisan. Quick tour lang tayo dito ha. Quick tour sa City Hall of Davao. Itsura nitong lugar kapag kagabi. Napaka lang pa rin napaka slow pacing pa rin. Stress free. Hindi mo kailangan talaga dito magmamadali sa paglalakad para ikaw ay makarating sa iyong destination kasi dito sa lugar na to wala so dito yung yung ganong kilos, yung halos nagmamarathon or may paligsahan. So ito yung aming San Pedro Cathedral or Metropolitan Cathedral. So dito sa area, yan, tagpuan ng mga mag-irog, magjowa, magbabarkada, magtropa, kamag-anakan, magkakakilala, kaibigan, lahat So itong area na to dito, maraming mga ganap. Yung mga nagtitinda ng mga ice cream, kakanin, mga foods, snacks. Tapos pag-araw naman, ito yung aming sangguniang panglungsod ng Davao. So diyan ka kukuha ng mga requirements, occupational permit. So di pa ako nakapasok dyan sa sa simbahan sa loob ng hitsura. Pero pwede tayo i-zoom in. Yan po yung hitsura sa loob. Pa rin sila continuous pa rin. I mean under construction yata yung loob. Kasi may mga frames, metal frames so baka under construction or renovation ang simbahan sa loob. Mas pagagandahin lalo. San Pedro Cathedral or Metropolitan Cathedral. So dito kapag kaaraw, marami kang makikita dito mga manicure, pedicure. Dati naalala ko yung meron akong namimiss dito yung yung mga magic ba, yung may mga ahas, yung itlog ng manok magiging kalapati, tapos mayami ang konti bibintahan ka ng ng alahas, tsaka yung tapol, yung kulay yung tawas, tapol na tawas, tsaka numero lasto. Hindi kasi uso lasto ngayon lottery na ngayon, lottery yan yung uso. Yan na yung nawawala dito dati, araw-araw yan lagi. Tsaka may mga natitinda ng mga pangtanggal ng mga kulani ba yun? Ayun, hindi tawag nito, pantanggal ng mga warts. Dami.
Pantanggal ang mga kalye. Basta maraming ganap dito dati. Ngayon hindi na. Siguro pinagbawala kasi maingay. Naka-microphone pa naman yung mga mga nagsasalita nun. Ito siya paggabi, ang ganap dito yan, natambay ng mga estudyante bago umuwi ng mga bahay nila. Kasi iba may nagmamassage yan, massage. Ilang ha, quick tour lang ho tayo dito. Sa ibig sabihin, huwag na natin patagalin at i-off na ho natin. Maraming thank you sa mga nanonood. Thank you for watching and bye bye and ingat.